panatilihin ito sa paraang ginawa ng Diyos. Kaya nga ipagdasal at alalahanin natin ang lahat ng mga pamilya sa mundo. 2 araw mula ngayon ay ipagdiriwang natin ang World Teachers Day. Sa Eucharistiyang ito, ipagdasal natin ang lahat ng kabilang sa napakahalagang propesyong ito. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ng ating banal na misa ay pamumunuan ni Berendo Padre Jaime Doctolero, MJ. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awitin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Diyos na lumikha sa pamilya upang maging salamin ng kanyang pagmamahal na Trinitarian, pagmamahal na nagbibigay buhay. Ang kanyang biyaya at kapayapaan sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa paghahandog ng banal na Eucharistia, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang mga kasalanang laban sa karangalan at kabanalan ng ating pamilya. Para sa mga pagkakataong nakalimot kaming ikaw ang dakilang lumikha sa pamilyang pantao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong binaliwala namin ang aming mga kapamilya at nasaktan namin ang kanilang damdamin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong naging dahilan kami ng mga pagkakahati-hati, selos at hinanakit sa aming mga pamilya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkaamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan.
Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po tayong lahat at makinig sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, inilalahad ng aklat ng Genesis ang pinagmula ng pamilyang pantao bilang bahagi ng plano ng dakilang lumikha, ang kalikasang sosyal at pantay na karangalan ng lalaki at babae, ang mga matibay na pundasyon ng isang maligayang pamilya at ng isang tapat na lipunan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng hayop at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itatawag, iyon ang magiging pangalan nito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo man ito o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilipat sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya nagmula. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Tayo nawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na athikain, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ngayon ng may akda ng liham sa mga Hebreo na sa kanyang pagdurusa at kamatayan
ang anak ng Diyos ay nagkatawan tao na ipakita niya ang kanyang pakikiisa sa lahat ng tao at natamo ang kanilang kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahon pinababa kisa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinagpaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisang Ama na nagpapabanal at nang pinagpapaging banal, kahit hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sa pagmamahala natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya.
At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalon niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po tayong lahat. Magandang umaga mga kapatid. Pagkatapos po nating pakinggan ang mabuting balita, ang tanong po ay, ano ang mabuti sa balita ng Panginoon ngayon? Tumingin muna tayo sa ilang mga pangyayaring nagaganap sa mundo. Sa Estados Unidos, tila parang usong-uso yung mass shooting, yung biglang may namamaril at sa isang iglap, maraming tao ang namamatay. Sa paaralan, sa komunidad, o kaya sa simbahan. Ito ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga krimeng nangyayari sa Amerika. At nais lutasin ng gobyernong estadounidense ang naturang suliranin sa pamamagitan ng gun control at mental health. Kukontrolin ang pagkakaroon ng baril at titingnan ang kalusugang mental ng mga mamamayan. Pero ayon sa mga dalubhasa, karamihan sa mga krimen ay ginagawa ng mga kalalakihang may mga broken families at mga magulang hiwalay. Tandaan natin na legal ang diborsyo sa Estados Unidos. Ayon sa isang eksperto, isang sosyologo, ang mga dahas at krimeng nangyayari sa Estados Unidos ay sumasalamin sa buhay ng pamilya. Sa bandang huli, ang mga anak ang labis na apektado kung maghiwalay ang mag-asawa. Si San Marcos, na siyang sumulat ng ating ebanghelyo ngayon, ay kinolekta at sininop ang mga turo at payo ni Jesus tungkol sa pag-aasawa. Sumulat si San Marcos para ibahagi ang turo't payo ni Jesus sa unang pamayanang Kristiyano. May malaking problema ang unang simbahan, ang unang pamayanang Kristiyano. Ano ang mga ito? Ang diborsyo at ang pagtataksil. Ang pangangalon niya. Sa mga problemang ito, nagsasalita si Jesus bilang isang propeta. Malakas ang kanyang panawagan. Malakas ang kanyang huni. Umaapila si Jesus sa konsyensya ng mga unang pamayanang Kristiyano na pigilin ang alon ng paghiwalay ng mga mag-asawa at pigilin ang tumataas na pagbaha ng pagtataksil. Ang mga unang Kristiyanong pamayanan ay nagagaya na rin sa ginagawa ng marami. Sila, kumbaga, ay nakikiuso na rin. Kapag ito ang nangyayari sa kapitbahayan, madali lamang hiwalayan yung asawa at mayat mayay may mga nabubuong relasyon, panibago, mga bagong relasyon na hindi naman maayos yung paghiwalay. Nakikiuso sila at sa totoo lang, nahihirapan ang unang pamayanang Kristiyano na banggahin ang nangyayaring diborsyo at pagtataksil sa kanilang kapanahunan. Mga kapatid,
kung titinan natin ang ating kapaligiran, hindi na yata uso ang harana. Wala na yatang forever. At malabo na rin ang magpakailanman. Bumalik tayo sa ating tanong, anong mabuti sa balita ng Panginoon ngayon? Tinatamaan po ba kayo? O may tinamaan na? Kung tinatamaan po tayo, isang mabuting bagay yan. Marahil, diyan magsisimula ang pagbuti at pagsulong ng mga pamilya ng ating pamayanan. At kung lubos pa po nating maunawaan si Jesus, isang mainam na bagay din yan. Pwede po kayong maging kasangkapan o daluyan ng tulong ng Diyos para sa mga mag-asawa. Ipinahahayag ni Jesus na sa simula pa lamang ang kagustuhan ng Diyos ay magsama ang mag-asawa habang buhay. Ang pag-asaway plano't disenyo ng Diyos. Dahil ang pag-asawa ay ginagawa at nagmumula sa langit. At walang makapaghihiwalay sa mag-asawa kahit na sinong tao. Kasama yung mag-asawa dito, hindi nila pwedeng paghiwalayin ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, ang mga mag-asawa ay bahagi na ng kwento ng paglikha mula sa simula pa lamang. Siguro po ito yung nakakalimutan na ang pag-aasawa ay pakikibahagi sa paglikha ng Diyos, sa pagtanim ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapaligiran. Balikan po natin ito, isang bagay na napakahalaga. Ang mag-asawa ay bahagi ng kwento ng paglikha mula sa simula pa lamang. Ang pag-asawa ay magmahal ng may pagmamahal na tatagal habang may buhay. Walang iwanan. Dahil hindi tayo iniiwan ng Diyos sa pagmamahalan ninyo. Ang Diyos ang ikatlong parte o bahagi ng samahan ninyo. Ang pag-aasawa ay hindi lamang kontrata. Di ba pinipirmahan ninyo ito? Ito ay isang banal at sagradong kasunduan. Mga kapatid, kayong may mga asawa at kayong mga nagmamahalan, tayo ay dumaraan lamang sa mundong ibabaw at ginagawa ang pwedeng gawin sa buhay. Sana po ay lagi kayong matatag na humaharap sa Diyos at sa Kanyang bayan. Katulad po ng ginagawa natin tuwing tayo ay nagdarasal at nagtitipon para sa banal na pagdiriwang. Panatilihing mahalin ng may pagtitiwala ang bawat isa habang kayo'y nabubuhay. Lagi sana kayong nag-uusap at nag-uunawaan. Hayaang ang pagmamahal ay magbigay ng kalayaan sa loob ng inyong pamilya. Idiskubre ninyong ang pag-iisang dibdib ay hindi nagtatapos sa araw ng kasalan. Ang pag-iisang dibdib ay hindi pagsikip ng mundo o ng dibdib. Sa halip, pinayayabong kayo nito, pinagyayaman, pinapalabas ang pinakamainam at pinakamagaling sa inyo. Baka hindi pa po nangyayari yon. Hayaan po sana natin na ang pagmamahal ay ang siyang gagalaw. Lagi sana kayong magtulungan
Gawin ninyo ang mga bagay-bagay ng sabay hanggat maaari. Mag-teamwork po kayo sa hirap at ginhawa. At laging magpasalamat sa Diyos sa mga pagsubok at hirap sa buhay. Ang mga ito'y nagpapatibay ng inyong pagsasama. Pasalamatan lagi ang Diyos sa mga biyayang natatanggap at dumarating. Magtulungan tayo. Damayan natin ang isa't isa. Mahirap ang buhay may asawa. Mag-umpisa tayo sa ating mga pamilya. Walang perpektong pamilya. Ang mga kaguluhan at suliranin ay kasama sa buhay ng ating mga pamilya. 10 ng kahirapan, mas marami pang pagsubok ang nararanasan natin. Pero ito ang mga pamilyang naistamnan ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ang mga pamilya natin, iyan ang gustong angkinin ng Diyos. Ito ang mga tahanang gustong gawin ng Diyos bilang maliliit na simbahan. Huwag po nating kalimutan yon, na ang pag-aasawa ay pagbabasbas ng pamilya. Iyan ay tahanan ng poon. Mga magulang, kayo rin po ay tulad naming mga parit religyoso. Kayo po ay mga pastol ng mga tupa sa inyong tahanan. Subukan po nating gumawa ng isang bagay o isang hakbang upang maging mas mabuti o masaya ang ating mga pamilya. Pwede nating umpisahan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagtatanong, o pagpapatulong kung paano tayo mag-react sa mga gulo at hindi pagsang-ayon sa loob ng pamilya. Kayong mag-asawa, kapag ka may hindi pag-iintindihan, ikaw, ano ang reaksyon mo? Pag-aralan mo po iyon. Nasasaktan ako sa aking naririnig. Pero bilang isang ama, bilang isang ina, ano ang reaksyon ko dapat na makita ng aking miyembro, lahat ng kasapi ng pamilya ko? Makinig, magparaya, magintindihan, at kailanman huwag magtanim ng galit sa dibdib. Sa ating pagdiriwang, mga kapatid, ipagdasal natin ang lahat ng mga mag-asawa na patuloy nilang binibigyan ng sakramento ng pag-iisang dibdib ang bawat isa. Araw-araw po yun. Pagbibigay ng sakramento ng pag-iisang dibdib, hindi po natapos yun sa unang araw, sa araw ng kasalan. Kayo po ang nagdiwang ng sakramento ng pag-iisang dibdib, hindi yung pari. At ito ay patuloy ninyong isasabuhay dahil ito ay inyong sinumpaan. Ipanalangin natin na ang kanilang pagsasamay, pakikibahagi sa dakilang gawa ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Lahat po nang narinig natin mula sa magandang balita ng Panginoon, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo,
Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nakatulong sa atin ang mga pagbasa ngayon para sa mapalagahan ang kabanalan ng kasal at ang mahalaga nitong papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Manalangin tayo ngayon para sa lahat ng pamilya sa daigdig at sabihing, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng Santo Papa Francisco at mga obispo ay matagumpay na maitaguyod ang kaisahan at katatagan ng mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa pahalagahan ng lahat ng Katoliko ang kabanalan ng kasal at ipagtanggol ito laban sa lahat ng pagbatikos at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga mag-asawang dumaranas ng krisis sa kanilang relasyon ay makatakbo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga problema sa pamamagitan ng dasal at malasakit sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang lahat ng pamilya ay maipakita ang kabanalan ng pamilya ni Nazaret at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa pahalagahan ng lahat ng guro ang bukasyon na kaloob sa kanila ng Diyos at magturo sila ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, sa iyong plano para sa sangkatauhan, ibig mo na ang bawat pamilya ay maging isang sakramento ng iyong mabungang pagmamahal. Pagkalooban mo ang lahat ng pamilya ng kasaganaan ng iyong biyaya at kasiyahan ng iyong presensya. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po tayong lahat.
Tumayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis, ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailhad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mga mag-asawa. Hindi ba't iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao? Kaya't pag-ibig mo pa rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo. Ang pag-iisang dibdib ng mga magsilbing ibig ay siyang banal na tagapahhiwatig ng iyong maasahang pagtatangkilik. Kaya't sa pag-ibig mo, sumasanib ang pag-ibig ng mag-asawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang magkaitinuming, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, at ni Pablo na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Inaalay din po namin ang lahat ng hinihingi ng mga mag-asawa ng kanilang mga pamilya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin at mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, ipayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpamatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Lumuhod po tayong lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magandang umaga po sa lahat. Ilang paalala lang po. Good morning, Father. Una po, bilang pagdiriwang ng Month of the Holy Rosary, nagsimula na po ang gabi-gabing pagdarasal ng Santo Rosario sa dalawang kapilya ng ating mission station na kung saan ang Mahal na Birhen ang patrona, no? Sa Fatima Chapel sa Wawa at dito naman sa Matunsoy sa Santa Cruz Chapel. At pinapasalamatan natin sa ngalan ng ating mission chaplain na si Father JR ang mga nanguna, no, sa pag-aayos ng lugar at paghahanda para rito, ang BEC leader ng South, si Sister Shirley, at ang BEC leader ng North na si Minda. Ganon din naman, kaugnay po sa nalalapit na kapistahan ng ating patron, no, si San Rafael. Ito po ay tradisyonal na kapistahan sapagkat ang liturgical feast day ng mga arkanghel sa pangunguna ni San Miguel ay September 29. So tayo po, ang piyesta ay tradisyonal. Okay? Huling linggo ng Oktubre. At ang huling linggo ng Oktubre at 31, mangyayari. Okay po? May nobinaryo po tayo o misa nobinaryo. Magsisimula ito sa October 22. Mula October 22 hanggang October 30, mayroon po tayong tinatawag na sponsor. Okay? Sino po yung gaganap na hermano o hermana, mas sponsor. So, isang sponsor, kada misa nobinaryo. So, sa kabuuan, siyam din po iyon. And then, sa mismong kapistahan, maghahanap din tayo, o kung mayroong gusto na mag-pledge, ng tinatawag na mag-hermano mayor. Okay? Para naman sa mismong kapistahan, siyam din po. Okay? Ang proceeds nito, yung mga pledges o solidarity pledge ng mga sponsors natin mula sa nobinaryo hanggang sa piyesta ay ipagpapagawa naman ng mini grotto doon po sa labas ng Santa Cruz Chapel. Yung serbisyo sa disenyo at sa iba pa ay libre po ito, no, ni Architect Gerald Dan. Nag-estimate na po ng magagastos, humigit kumulang 20,000. Kaya yun po, doon ang magiging proceed. At paalala rin po doon sa naging proceeds ng napuntahan ng mga nag-pledge noong visitation ng Santo Niño de Tondo sa ating mission station. Ganon din yung naunang visitation ng pilgrim image naman ng Diocesan Shrine of San Jose ay napunta po sa pagpapagawa natin ng imahen na mag-foster father and son na San Jose. Nandun po yung sa kapilya ng Matunsoy. Okay po? So malino po lahat yung kinapupuntahan ng mga nagkakaloob ng kanilang kakayahan. Kaugnay pa rin po sa kapistahan, mayroon po tayong Misa Mayor sa umaga, ganap na ikasyam. Araw po yun ng linggo, October 31. At matapos yan, magkasagawa naman po ng tinatawag na virtual o online recollection. So may mga iba pa tayong gawaing nakaantabay kaugnay sa parating na kapistahan. Gayon din, wino-workout natin, may kausap na tayong isang CAUL coordinator mula sa isang parokya. Hinihintay na lang yung approval ng kanilang kura paroko upang sa panahong ito ng nobinaryo hanggang piyesta ay may makapiling tayong isang imahen ng Mahal na Birhen mula sa ibang parokya. Okay? Huling nangyari ito 2019, kauna-unahang pagbisita sa atin ng official replica ng Birhen Badok ng Ilocos. Okay? Ngayon naman po, hindi ko pa masabi kung anong imahen kasi wino-workout pa namin at ng parokya, hinihintay pa natin ang approval ng ang kanilang kura paroko. Siyempre, nasa kura paroko ang final say, no, kung i-approve o hindi man. Pero sabi naman ng kanilang CAUL coordinator ay malamang sa payagan. So, yun po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal
kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat Salamat sa Diyos.